So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. Saan sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy po tayo sa ating paglalahad dito ng mga tamang balita at sasagutin ang mga maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga pulburon vloggers mga kababayan. Dapat lang natin silang sasagutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong nainira araw-araw sa ating Pangulo, kay BBM, at saka sa Marcos administrations, sa katagalan mga kababayan, magiging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat lang natin silang babantayan araw-araw mga kababayan. Okay? So siya nga pala, kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. 1 minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat rin po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, well, unahin mo natin dito sa pag-shoutout sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating listahan mga kababayan, nanguna po si Ma'am Shane Sibal, nandiyan po si Ma'am Maria Mendasiplon, si Ma'am Maiti Baisa, si Ma'am Iyeng Gimentisa, and Ma'am Army Lagaso. At syempre, isa rin po natin ang ating mga channel members na sila si Mil Grace Holmes, Bia Bibar, Rasete Roel, Fiz Calante, Pusong Inami or Sis Queen, at saka si Cosmo Defender. At saka pasalamatan rin po natin mga kababayan ang nagbigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Zinamo Roll AJ. Nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin ang happy 9-year anniversary si Ruel Acobera at saka ang kanyang wife na si Welmely Acobera. Congratulations po. Syempre, share rin po natin ating mga early birds. Nandyan si Mama Iti Baisa, Glinda Magalong, Teresita Tumaluan, Leonardo Staliero, nandyan sa Laguna, and also Army Lagaso, nandyan po si Mary Omura, si Ellie Manalili, Mares Arbiol, Lourdes the Singer, Moonflower, Jemuel Antonio, nandyan rin po si Axel Roses or Simply Tokes Vlog, and saka hi to Olivia Lupigalik and Alicia Lee. Mga kababayan, short vlog lang po tayo ngayon kasi medyo late si Sir Ivan nakauwi. Maraming tinapos na report si Sir Ivan. But anyways, nag-vlog ko ngayon kasi meron pong very important po na announcement from PBBM. Kasi this coming January 28 mga kababayan, magkaroon po ng kick-off rally or Bagong Pilipinas kick-off rally doon po sa grandstand sa sa Quirino Grandstand nga pala mga kababayan. Yes, this coming January 28 po. So yan po ay post doon po sa Facebook page ni PBBM. Sabi dito, makiisa sa ating Bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand 6 p.m. sa January 28, 2024. Sabi dito, halina at maging party ng pagbabago para sa ating sarili, komunidad at bayan. So ngayon mga kababayan, I'm very sure na karamihan sa inyo magtatanong dito kung bakit magkakaroon po ng rally. Ayon po sa aking nalaman mga kababayan, ito po ipapakilala sa Bagong Pilipinas po na theme. So kapag babanggitin natin yung Bagong Pilipinas, well, kabilang ho yan yung Marcos, si BBM, at si BP Sara makabayan. But I am not sure. Ito, hindi pa ako sure na dadalo ba doon yung mga DDS kasi nga sa mga nangyayari ngayon makabayan na nagbangayan na ngayon yung DDS na mga vlogger at saka yung mga Marcos na mga vlogger makabayan. Diba? Medyo mainit sila ngayon. So, hindi natin alam na pumunta ba doon yung mga DDS. But I'm one thing for sure na meron pong mga matitino doon na pupunta na mga DDS makabayan. Paano mo nalaman, Sir Ivan? Kasi doon po sa Twitter na kung saan merong group chat doon. Doon sa group chat makabayan, nakapasok po si Sir
Sir Ivan. So nag-usap-usap doon yung mga DDS, ang iba pupunta doon, ang iba daw hindi makabayan. Kasi nga ito po, 'di ba, alam mo natin sa for how many months na ngayon or siguro year na siguro na marami pong mga DBS na galit dito kay PBBM at kay FL Lisa. Alam naman natin 'yan. Pero hati naman sila makabayan. Yung galit dito kay PBBM, kay galit po rin po kay FL Lisa, well, ilan na naman sila. Pero majority po sa mga DDS, sumusuporta pa rin po ngayon sa gobyerno natin kay PBBM. Di ba, ipinakita ko yan sa inyo, yung isang mga nag-comment mga kabayan. Yung aside pa po sa Pinklawan, meron pong DDS na nag-comment na sabi nila na sinuportahan nila ang Pangulo natin kasi ang success ng Pangulo natin, success po yan ng bansa natin mga kabayan. Pero ang problema kasi na ibang mga DDS, hindi nila maintindihan kasi meron silang personal na interest mga kabayan. So, this coming January 28, magtipon-tipon po yung mga Marcos supporter, mga loyalista, at sa pater po yung mga DDS doon sa Quirino Grandstand mga kabayan, January 28. Okay? So, don't forget po, ipakita natin sa kanila na mga nandyan po sa Pilipinas, ipakita po natin sa kanila, mga Marcos supporter, loyalista, kung gaano po ngayon kasulido yung mga Marcos supporter at saka yung mga loyalista mga kabayan. Okay? So, anyways, jump rin tayo sa ibang usapin na kung saan meron pong lumabas, kahapon ko lang nakita mga kabayan, na ito palang si Hitad, si Claire Contreras, meron pala siyang warrant of arrest. Tininan ko itong nakasulat sa warrant of arrest mga kabayan, and I believe ito po yung final na kaso ni Katon Yeng dito kay Maharlika mga kabayan or kay Claire Contreras. So kahapon ko lang to nakita doon po sa Twitter mga kabayan na meron palang warrant of arrest, kaya siguro itong si Hitad ayaw niyang umuwi sa Pilipinas mga kabayan. Kasi kapag uuwi itong si Hitad, well, sigurado nasa immigration pala itong si Hitad, dadamputin na siya ng kapulisan mga kabayan. So ang nakasulat kasi dito, babasahin ko lang po para meron tayong idea. You are hereby commanded to arrest Claire Eden Contreras, also known as Maharlika Boljaquera, who is said to be at number 96 Dr. Sixto Antonio Avenue, Barangay Rosario, Pasig City, and who has been charged with the offense above mentioned and to bring the said accused forthwith before this court to be dealt with according the law. The bail for the release of the accused in this case is fixed at 10,000 pesos to be posted in cash. Ay Hitad, moral naman pala yung bail dito eh. Hitad, umuwi ka na, moral naman eh. So, dapat harapin mo yung kaso mo. Huwag kang matago dyan sa LA. Sabi pa dito, which may be furnished by the accused by giving the proper bail bond with this court or with any regional, metropolitan, city, or municipal sitting in the province where he is held for approval thereof. The police officers taking the arrest are hereby authorized to discharge from custody the accused after furnishing bail in the manner above the indicated, which must be stated in the return thereof. So ang kanyang kaso mga kabayan, nakalagay ito sa taas ay criminal case number 34633, libel under Claire Eden Contreras, section 4C4 or RA, also known as Maharlika Boljaquera, cybercrime, accused Cybercrime Prevention Act of 2022. So yun po ay libel mga kabayan. So bakit ko nalaman na ito po ay sa kaso ni Katon Yeng, yung final na kaso ni Katon Yeng mga kabayan, kasi nakita ko dito, this is dated March 6, 2023. Naalala ba natin, di ba nag-file po si Katon Yeng, that is March mga kabayan. So ito po ay na-release last July 13th, 2023. So kaya pala itong si Hitad mga kabayan ayaw niyang umuwi sa Pilipinas kasi alam niya na meron siyang warrant of arrest na nakahanda dyan sa Pilipinas. So ngayon, Hitad, huwag kang magtago dyan sa LA. Ang tapang-tapang mo na magsalita dyan sa account mo, sa YouTube, sa Facebook. Like ang napapakalat ng mga fake news, sinisira mo lagi kahit sino, si PBBM, si FL, Marcos Station, yung fashion designer na si Abel Bacordio, at saka marami pang iba, si Katon Yeng rin po, sinisiraan mo. So ngayon, nagbunga na ang iyong paninira, Hitad.
dapat harapin mo, huwag kang magtago dyan sa LA. Katulad ba nila, no? Katulad ba nila ni Tony Fowler, katulad na ni Pura Loca Vega, katulad pa rin ibang mga vlogger na kung saan hinarap nila ang kanilang kaso. Dapat magpakatapang ka, ang tapang mo di ba? Kaya pala ayaw mo nang umuwi sa Pilipinas kasi nakarinig kong makaabayan, wala na siyang planong umuwi sa Pilipinas. Kaya naman pala kasi meron na siyang warrant of arrest. Sana umuli nito para dampot ito kaagad ng ng NBI, dapat ito kaagad ng kapulisan dyan sa ating airport at dapat harapin niya ang kanyang kaso. Okay, hitad? So anyways, jump tayo sa next na topic mga kabayan. Siya nga pala, maidagdag ko lang po, di ba lagi pong naninira yung itong mga pulburon vloggers tungkol dito sa ginamit ni BBM yung presidential chopper mga kabayan. Hanggang ngayon pa rin ang kanilang paninira. Bakit? Kasi nga napurnada ang kanilang plano, 'di ba? Hinintay nila si BBM na pupunta doon sa Sinulog Cebu City mga kabayan. Sa problema nila, hindi kasi pumunta doon si BBM, so napurnada ang kanilang plano. Bumalik sila sa issue sa helicopter mga kabayan. Siya nga pala may update tayo. Kasi napanood ko doon sa vlog po ni JDB. Ang ginamit pala na chopper ni BBM, yung black color mga kabayan, yung private nila na helicopter, hindi pala yung dalawa na presidential chopper mga kabayan. Kasi ang sumakay doon sa presidential chopper nung dalawa, puro pala yun mga PSG. So ang pamilya ni BBM, doon sila sumakay sa kanilang helicopter mga kabayan. Yung black, yung ginamit, I think yung pong ginamit sa mga rally nila noon. Nakita ko 'to yung mga kabayan, 'di ba? Black color po ang lang ginamit. Yan po ang kanilang sinakyan nung nanood sila ng concert ng Coldplay doon po sa Bulacan. 'Di ba? Hindi nila alam na kasi ang paninira lang ngayon, pati nga sila si Brosas, pati nga si Raul Manuel. Sumakay na rin po si Raul Manuel mga kabayan. Kinundi na niya yung pagsakay ni BBM na ginamit daw yung presidential chopper para daw manood lang ng Coldplay. 'Di ba? Nakahiya talaga So nakita natin dito na alam po ni BBM ang kanyang ginagawa mga kabayan. At saka, siyempre, yung PSG, ginamit nila yung presidential chopper kasi kailangan po talaga ng suporta ni BBM, security ni BBM kasi delikado ho yung makabayan, di ba? Kapag lalakad po ang presidente natin sa kahit saan, dapat nandiyan rin po yung PSG. So, kaya ginamit nila yung dalawang presidential chopper makabayan. So, clear na ba lahat? So, sa mga haters dito kay BBM, well, nik-nik ninyo. Kung ayaw nyo maniwala, tingnan nyo lang po yung video na kumakalat ngayon dyan sa Facebook, makikita ninyo yung chopper na dumating doon sa Bulacan. Merong dalawa na presidential chopper, meron pong isang itim makabayan. Ang sakay doon sa itim, sila si BBM. Okay? So, klaro na ba? Ngayon makabayan, meron kayo papakita sa inyo. Ay nga, Sir Ivan, I am not sure kung binatikos ba nila sa panahon po ito ni PRRD na si PRRD makabayan nanood rin po ng concert. Ito ay ayon po sa balita ng GMA News Online. Sabi ito sa balita, ito po ay last February 15, 2019. Duterte cabinet members watch Sergio Mendez concert on Valentine's Day. So may tanong ako sa mga DBS na mga vlogger. Kinundi na ba ninyo or gin-critics ba ninyo? Tanong lang po. Binatikos ba ninyo? At saka yan po ito makabayan, meron pong pictures niyan ay dito sa balita, President Rodrigo Duterte and common law wife Hanilet Abansinya attend a Sergio Mendez concert at the Soler Resort and Casino in Parañaque City. Babasahan ko rin po yung balita makabayan para meron tayong konteksto, okay? So ayon sa balita, President Rodrigo Duterte and some members of his cabinet watched the concert of Brazilian musician Sergio Mendez on Valentine's Day. Duterte went straight to the event held at the Soler Resort and Casino in Parañaque City after attending the proclamation rally of PDP Laban Party Senatorial Bets, San Jose del Monte City. The president was joined in the concert by his common law wife, Hanilet Abansinya. At ang kabinete na kasama ni FPRD makabayan sa concert, sinama niya si Delphine Lorenzana, ang budget secretary si Benjamin Jokno, si cabinet secretary Carlo
Nograles, kasama rin po si Michael Dino, si Mark Villar, si Martin Andanar, at saka si Doki Makabayan. So sila po yung nanood doon sa concert ni Sergio Mendez, nakasama po ni FPRD. So ang tanong dito, mga DBS, binatikos nyo ba? Di ba? Puro lang kayo paninira, puro lang kayo dito atake kay BBM. Pero siyempre, yung ginagawa rin po ni BBM, nanonood po ng concert, ginawa rin po yan ni FPRD noon. Okay? Yung paggamit ni BBM ng helicopter, ginamit rin po yan ni FPRD sa kanyang sariling lakad makabayan. Okay? So dapat be fair tayo. Tingnan muna natin po sa previous administrations kung hindi rin po ba ginawa ni FPRD. Okay? So jump tayo sa next topic makabayan. Ipapakita ko muna sa inyo ito bang screenshots na pinoward sa atin ng ating kababayan, ating solid viewer dito. Ito ba yung Facebook account na nangangalan po na Showbiz Fanatics makabayan. So kung nakikita nyo po, ang mukha ni BBM ang ginamit dyan. As you can see, ito pong account na to, naalala ko ito makabayan. Kasi noon, isa rin po to sa pinagkukunan ko ng informations tungkol doon sa mga Kalye survey, tungkol po doon sa mga surveys na ipinalabas po ng mga survey firm dyan sa Pilipinas, pati rin po sa mga rally ni BBM at saka ni BP Indesara. Dito ko laging nakikita makabayan. Pero sad to say, para sa akin I think ito po'y nahack makabayan. Ang makikita natin dyan sa loob po or sa mga post nila, mga content, video or pictures, puro na malalaso makabayan. So tayo po'y bantay-bantay para baka makita po ninyo itong Facebook account na ito at saka meron pong link dyan makabayan, huwag nyo pong i-click yan. Okay? So yan po parang patibong ho yan. So kapag i-click niyo yung link na yan, mahack po ang inyong account makabayan or mahack po ang inyong cellphones. Okay? Sayang tingnan nyo tingnan nyo po yung followers. Ito po yung account na to ginamit noon sa pangampanya ni BBM, sa pangampanya rin po ni BP Sara. So sana ito'y ma-retrieve makabayan. Sino ba dito nakaalam ng admin ng Facebook account na yung makabayan? Kung alam niyo po, please comment down below, okay? So, pag-uusapan rin po natin kasi mamaya na po yung Senate proof hearing kay Pastor Kibuloy makabayan. Mamaya po, I think 10 o'clock in the morning. Yan kasi nakalagay po sa schedule na 10 o'clock in the morning daw, Pilipinas time. So, ulitin ko lang po, Senate proof na po mamaya kay Pastor Kibuloy. Sino ba dito yung excited? At saka, pinaharap po itong si Pastor Kibuloy makabayan. Marami pong nag-expect na sana daw haharap itong si Pastor Kibuloy dyan sa hearing sa Senado. Pero according po kay Arlen Stone, di ba kahapon ipinakita ko ang kanyang vlog makabayan, na according daw sa kanyang informant, itong si Pastor Kibuloy hindi daw dadalo sa Senate hearing ngayong araw. Hindi makabayan. Kasi according daw sa informant ni Arlen Stone, na pinalitan na daw itong si Pastor Kibuloy na bilang isang executive director yata yon, if I'm not mistaken. So pinalitan na si Pastor Kibuloy. Pero sana lang po naharap itong si Pastor Kibuloy kasi nga ito po tungkol sa kanyang kaso makabayan. Ngayon i-expect natin na marami pong atin doon na kanyang mga pastorals na sabi po ni Arlen Stone, marami dang mga pastorals na dadalo doon versus dito sa nila ni Arlen Stone makabayan. So this is very exciting talaga at saka dapat rin po nating malaman ang totoong nangyari dito sa kaso ni Pastor Kibuloy makabayan. Okay? So, ipakita ko rin po sa inyo yung balita, yung tungkol dito sa inilabas na desisyon na na meron pong cease and desist ngayon yung isiminay ni Network makabayan. So, for more details, let's watch this. Hinaharap sa pagdinig ng Senadong leader at founder ng religious group na Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay para sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations kaugnay ng mga aligasyon ng human trafficking na nangyari sa loob ng nasabing religious group. Kasama ring tatalakayin sa Senate inquiry ang kaso ni Kibuloy sa Amerika alinsunod ang pagdinig sa Senate Resolution number 884 na inihain ni Senator Risa Ontiveros na siya ring chairman ng komite. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon sa kampo ni Kibuloy kung dadalo ang pastor. Nagpatawa ang National Telecommunications Commission ng cease and desist order laban sa Sunshine Media Network International o SMNI matapos nilang labagin ang kanilang 30-day suspension.
Sa inilabas na 6-page ruling, nitong Sabado sana nakatakdang matapos ang suspension ng SMNI. Pero nakatanggap daw ng report ang NTC na nakapag-broadcast pa ang network sa Western Visayas noong December 27 kahit umuusad na ang suspension nito. Pinagpapaliwanag daw ng NTC ang SMNI noong January 4. Pero imbis na sumagot, naghain sila ng motion for bill of particulars noong January 11 sa NTC. Ibig sabihin, ipinalilista nila kung ano ba ang naging violation o kaso na kinakaharap ng network. Pero dinenay ng regulatory body ang inihaing motion ng NTC. Kasabay nito muling pinasasagot ng NTC ang SMNI sa loob ng 15 araw kung bakit nito di nasunod ang suspension order. Bakit hindi nilang hinintay nila yung end day ng suspension ng makabayan? Di ba? I think that is January 20 yata yun, yung end day nila, suspension. Bakit hindi nila hinintay? So nakita ko nga doon sa post po ni Jason sa makabayan, uminit na naman eh. Pati rin po sila si Ka-Eric makabayan, pati rin po sila si Doc Lorraine, uminit ngayon. Kasi nga, meron pong cease and desist order na inilabas po ang NTC. Okay? So before na mag-jump po sa ating next topic, i-shout naman natin si Milanio Andres, Rales Carlinga, Rose Guevara. Hi sa mga mga dyan nga pala sa Sweden. Also shout out kay Ma'am Teresita Kainglet, Helen Zamudio, Elizabeth Habihan, Zenny Hattori, Jelen Quezon. Kasama rin po natin si Wilma Malabanan, Rosa Gonzaga. Shout out kay Roy Rabor Hara, John Dongo from Rodolfo Rabor. Hi to Romula Malaran, biyahe ni AJTV na nandyan sa South Korea. Ashen from Cyprus. Hi to FBR. Nandyan rin po si Erickson Tismo Vlog. Shout out daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte, and hi to all the members of Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, nabigay na po ng pahayag si BP Inday Sara na tatakbo siya sa next election. Pero hindi pa klaro kung anong posisyon mga kababayan. So for more details, let's watch this. Biglang naghayag ngayon si Vice President Sara Duterte ng intensyon niyang tumakbo sa susunod na eleksyon. Kung para sa anong posisyon, medyo malabo pa po. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Bumisita sa flag raising ceremony ng Barangay Bago Galera sa Davao City si Vice President Sara Duterte kaninang umaga. Isa sa binanggit ng bise sa kanyang talumpati ang plano niya sa kanyang buhay politika. Kaluhog ko, para ko ang isuon, si Mayor Baste o naman ko ang maguwa, si Congressman Pulo, so di sila magagal. Basin, di sila magagal sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo ha, kay kampanya ko sa inyo ha, kay magagal ko sa sunod na eleksyon. Hindi malinaw kung anong posisyon ang tatakbuhan ni VP Sara sa 2025, ang pinakamaagang eleksyon sa bansa. Midterm elections ito para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Sa 2028 naman matatapos ang termino ni Inday Sara bilang vice-presidente, kaya sinusubukan naming hingin ang panig ng kanyang opisina para linawin ito. Sa isang interview sa kaparehong event, nagpahayag din ng pagkadismaya si VP Sara sa pamimili ng pirma para sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Insulto raw ito sa ordinaryo at mahihirap na mamamayan, para na rin daw itong vote buying. Nakasasama raw ng loob na kailangan pang suhula ng mga tao para pumirma. Sa isang online interview naman, kinondena rin ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bayaran sa pirma. Talamak daw ito kahit sa Davao City. If you start to amend a constitution and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to start the process, daanin mo sa bayaran, wala ngang eleksyon. It does not only leave a bad taste in the mouth, actually. It's almost, how would I term it, repugnant. A disgraceful act. So, hindi ako pabor kung gano'n, hintuin na lang nila.
Kamakailan Okay, so ngayon, konfirmado na po, natatakbo si Bibi Sara this coming 2028 mga kabayan. So tanong ko dito, sino sa tingin ninyo ang tatakbo rin na magiging katunggali ni Bibi Sara mga kabayan? Please comment down below. Saka babasahin nun yan ni Sir Ivan mamaya. So according po doon sa kinakalap mga kabayan, doon po sa ibang mga group chat doon sa Twitter, sa ibang grupo rin po, DDS, either mga Marcos na mga vlogger, mga lirista, may narinig ako kasi ako doon na itong line-up na to, ito yung tatakbo daw. Hindi pa to sure, siyempre malayo pa naman. Ito yung tatakbo, isa po doon kabilang itong si Raffy Tulfo mga kabayan. Si Raffy Tulfo, nandun rin po nakita ko si Gibo Chodoro, at saka wala naman, hindi naman nakalista doon si SMR Makabayan. Pero siyempre malayo pa naman yan. Ang itong tatlo na to, ang sure daw, natakbo this coming 2028. Pero para sa akin, hindi pa yan sure. Siyempre ang layo pa yan eh. Yan to po'y pinakalat ngayon ng ibang mga vlogger Makabayan. So si Bibi Sara, dito po si Senator Raffy Tulfo, at saka itong si Gibo Chodoro Makabayan. Yang tatlo daw ang sure. Pero titingnan natin dito, ano ba sa tingin ni Mike Abe kung sino rin po ang pwede natatakbo this coming 2028 for presidential candidate makabayan. So for more details, let's watch this. Inobserbahan ko po ang more or less 1.5 years na pagiging senador ni Senator Raffy Tulfo. At yun po kanyang style lang siya ay nasa media, TV, radyo, at ngayong style sa Senado, ganun pa rin. Pero, gusto po ng taong bayan. Nagustuhan ng taong bayan at sinusuportahan ng taong bayan ang kanyang mga style sa pagtatanong sa mga public hearing, yung mga sinasabing pasaway, may pagkukulang o kung anumang korupsyon sa gobyerno. Grabe ho siyang magtanong, di ba? Mga lingwaheng ginagamit ni Senador Tulfo at hindi po yan masama. Huwag nating kalimutan ang paglilingkod sa bayan. Ang mahalaga yung tanggapin ng bayan, maunawaan ng bayan kung anong ginagawa. So, kung merong nakakapuna sa style ng pagtatanong at pagiging senador ni Raffy Tulfo, abay sa tingin ko po ay hindi po masama yan. Ganun ho yung kanyang identity. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nanalong senador. First time na pumasok sa politika sa national position, nanalo kaagad. Kasi yung kanyang mga followers sa kanyang social media, sa TV at radyo, nadala niya at tinulungan siya. So tama lang na hindi niya baguhin yon dahil pag binago niya ang style sa Senado, baka hanapin yung identity ng Raffy Tulfo. So dahil senador ngayon, senador na siya, ginawa niya at inuulit ko sa akin pong 1.5 years na observation, patok, kinagat, sinuportahan ng taong bayan si Senator Tulfo. At sa akin pong pag-aaral sa tagal ko na po sa pagtutok sa politika at 37 years na po ako sa broadcast business ngayong taong ito, 2024. Pag si Senator Tulfo, hindi ko po pinangunahan, kaya tinatanong ko, pag si Senator Tulfo ay nagplano na mas mataas na posisyon sa 2028, hindi masama. Malakas ito. Alam niyo bakit? 1.5 pa lang, nakuha na niya na-maintain niya yung kanyang asikatan, yung kanyang style na tinanggap ng taong bayan. Ilang taon pa bago ang 2028. Marami pa siyang pwedeng magawa. Madadagdagan ang kanyang mga followers, madadagdagan ang kanyang tagahanga, madadagdagan yung talagang maniniwala sa kanya. By milyon-milyon po yun. Kaya nga ako yung magugunita sa nakaraang survey, nalimutan ko anong company nag-survey nung last week lang lumabas. Lamang na siya kay Vice President Sara Duterte. Nalampasan na niya sa survey kung siya itatakbo sa pagiging Pangulo. Just imagine. 1.5 years pa lang senador, yun ang malayo nang narating. At yung style ni Senator Tulfo sa radyo, TV, social media at sa Senado ay hindi pwedeng mapantayan ng ibang kandidato. Sa ngayon, wala akong nakikitang malaking politiko na pwedeng makasabay kay Tulfo, kay Senator Tulfo, para makuha ang masa. Kuhang-kuha niya ang kiliti, kuhang-kuha niya ang paniniwala at suporta ng masang Pilipino. Siyempre, yung iba negative din. Wala naman ho talagang 100%. Laging may negative pa rin. Pero sa tingin ko,
ay lutang po. Kasi ang layo ng kanyang karakter, ang layo ng kanyang personality kung ikukumpara natin kay Vice President Sara Duterte. Alam naman natin, hindi man inaamin, talaga ang galaw ng mga Duterte at DDS. Si Sara ang kanilang maging manok, ang kanilang gustong maging kapalit ni Pangulong Marcos. Ngayon nga, nagmamadali sila. Gusto nga nila, palitan na si Marcos. So hanggang 2020 na. At sa ngayon, sa akin pong personal na opinion, si Rapi Tulfo, si Senador Tulfo lang ang pwedeng makasabay at makalaban at malakas na kalaban ng Duterte. Hindi ko sila pinag-aaway. Akin lang ang sariling opinion ito sa ngayon. Diba? Yan. Inuulit ko, wala pa akong nakikita na ibang pangalan na makakahigit kay Rapi ngayon sa kasikatan at suporta at pinaniniwalaan. Hindi siya iniwan ng kanyang mga followers eh. At ngayon, nakita niya, yung nakita ng taong bayan na kanyang ginagawa sa Senado, yung style ng kanyang pagtatanong, pag-iimbestiga sa mga public hearing, debate sa plenaryo, aba, kaya. Kaya niya. Kahit bagong senador. Kahit sinong veteranong senador, dinidebate niya. Kahit sinong cabinet secretary ay kanyang hinaharap sa pagdating sa mga budget deliberation at sa mga public hearing na kung ano-anong komite at issue. Talaga hong pinapagwagwagan niya talaga. Ay gusto ng tao yun. Kasi gusto ng taong bayan, aksyon. Gusto ng taong bayan at ng mga mamayan ay yung ganon. Naagalaw para ho mabulabog, para matigil. Yung tapang ay kailangan. Gusto ng mga Pilipino matatapang ang liderato. Ganon eh. Sa akin tingin. So inuulit ko, sa ngayon, si Tulfo ang isa sa mabigat na pwedeng makalaban ng Duterte pagdating ng 2028. Kung meron darating sa mga susunod na ilang taon bago dumating ang 2028, hindi natin alam. Ang pinag-uusapan natin ngayon. At ako sa tingin ko kung magpapatuloy at palagay ko ipagpapatuloy. Dahil sinabi na yan ay Senador Tulfo na hindi siya magbabago. Yun na yun. Tinanggap ng tao at susuportahan ng tao. Lalo na ngayon, pasintabi na, ang daming kontrobersyal sa mga Duterte, ang daming dapat nilang ipaliwanag na hindi nila may paliwanag. Pagdating sa isyu ng pera, wala kang masilip kay Senador Tulfo. Sa ngayon, wala talaga. Hindi mo pwedeng silipin siya sa pera. Walang isyu sa kanya tungkol sa pera, lalo na kung pera ng taong bayan o ng gobyerno. Hindi katulad ng mga Duterte, ang dami ngayon dapat nilang ipaliwanag. Pumutok pa nga yung kay Pulong, di ba? Yung confidential fund, hindi naman mawawala yan. Hanggang 2028, hukukayin niya. Yung kinagalit ni Sara tungkol sa confidential fund at intelligence fund, hindi mawawala sa kanya yung issue niya. Hanggang 2028. Pag tumakbo yan, pag-uusapan yan. Ang Tulfo, walang ganun. Marami yung mga Tulfo, di ba? So, tapos marami silang followers, supporters. So, medyo tama rin po tayo nakita na listahan doon sa Twitter, mga kabayan. According rin po dito sa observation ni Mike Abe, di ba sabi niya si Tulfo daw, may malaking posibilidad na tatakbo rin po bilang presidente this coming 2028. So, ang listahan na nakita ko doon sa Twitter, nandun po si VP Sara, noong una, si Rapi Tulfo, for president po mga kabayan, pati rin po si Gibo Chodoro. Nasama po si Gibo Chodoro, mga kabayan. Pero siyempre si Gibo, under observation pa naman yan. Pero nakita talaga natin dito na magbanggaan si Tulfo at saka itong si VP Sara, mga kabayan. At saka kung pwede pa lang sana no na si PBM pwede pang tumakbo, mga kabayan. Okay sana PBM pa rin. So anyways, mga kabayan, yan po ating nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, salamat po sa regalong buhay. Salamat po sa bibigay mo po sa akin ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Salamat po sa aking kalusugan at salamat sa mga pagkakataong ibinigay mo sa akin. Patawarin mo po sana ang anumang mga pagkakamaling nagawa ko ngayong araw at mangyaring tulungan ako sa pagkukulang ko.
Tulungan mo po akong maging mas mabuting tao sa mga darating na araw. Bantayan mo po ako at protektahan mula sa kapahamakan habang nagpapahinga ako sa gabi. Bigyan mo po ako ng mahimbing na tulog para magising ako na maginhawa upang salubungin ang mga hamon ng bukas. Salamat po sa iyong pagmamahal at awa at salamat sa pakikinig ng aking mga panalangin. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.